Good morning. So for today's video guys, June 8, so first day of school. So maaga tayong nagising guys para gawin natin yung responsibilidad natin sa ating mga anak. So ngayon meron akong grade 5 at kinder. Alright, buddy. Hinay ba? Stop laughing at me. Okay. What's... So, andito yung dalawang batuta ko. So afternoon session yan sila. So, yung pasok na aking kinder is alauna. Iwan ko lang yung grade 5 ko. Hindi ko pa na-update yung time. So, hindi tayo medyo zombie kasi mamaya pa yan sila mag-aaral. Tsaka, ayan yung uniform. Naka-ready na. Tsaka kanina, naglindol dito na naman sa Mindanao, sa Butuan. So, while natulog kami, naglindol. So, nagising na lang ako na medyo na ang paligid namin, kaya dinali-dali kong ginising yung mga anak ko. Kaya yun, maaga sila nagising, alas 8 pa. Dapat mamaya pa ang alas 10 ng nila gising. So pero ready na, naka na yung mga damit. Yung kinder ko hindi pa natapos yung uniform, kaya mag-pants muna siya mamaya. So ang regular class talaga is next week pa talaga sa Monday. So, medyo paus ako kasi meron akong ubo at saka sipon. So, pang 2 days na. Pero ang importante, wala naman akong lagnat. So mag-ayos tayo ng higaan, guys. So I spent the entirety of day one in the cave and I found absolutely nothing. Let me concentrate. Dirty. What sound does a cow make? Wait, you can actually do that? What sound does a creeper make? What sound does... Okay, this is boring. What am I even doing? So dahil pasokan na guys, ito yung rules ko sa aking mga anak. Hindi na sila makahandle ng cellphone. So kinuhaan ko sila ng cellphone. So makukuha nila yung cellphone sa Friday pagkatapos ng school nila. So every Friday ibabalik ko yung gadget nila. Okay, first of all, pause. I don't know why I phone like that. Tapos malaya sila makagagamit ng Friday ng hapon pagkatapos ng school, Saturday at saka Sunday ng gabi kukunin ko na naman. So every week ko yun ibabalik. Gusto ko ma-focus muna sila. Importante yung kindergarten ko ba. Yung kanina umiyak. Tapos ngayon tumahan na naman kasi sinabi ko na mag-school na. Gagalit ang teacher. So, iba-iba yung experience natin magdala yung grade 5 ko. Madali lang, madali lang yan siya natuto. Yung pangalawa ko naman, madali naman, pero no, musbong yung gadget. Pero tingnan lang natin kasi yung
Yung panganay ko, na kinder kasi siya, ano, modular noon. Kasi, di ba, may, ano, parang COVID yun that time. Pero iba yung pangalawa ko ngayon kasi matigas ang ulo. So, wag na lang natin i-compare, no? Yung mga anak natin kasi iba-iba naman talaga yung pagpapalaki natin. Right. But, there's nearby out. So, may repeat urinalysis pala ako ngayon, guys. No? So, mamaya, pupunta ako ng, ano, doon sa city. So, madali naman yun. So, kaya niready ko ang lahat para maging madali. Ay, para papasok sila mamaya. So, tapos na tayo nagligpit dito sa ating higaan. So, see you later, guys. Bye! So, welcome back to my channel, guys. So, andito na ako sa bahay. So, galing akong laboratory. So, hindi na ako nag-video doon kasi bawal talaga. So, for now, luluto ako ng ulam para sa almusal namin. So, meron akong skinless longganisa, tsaka itlog. So, I think it's alas 10 na ngayon. So, ngayon lang kami mag-aalmusal. So, nagkaroon ng experience kami ng lindol dito sa Mindanao. Pero ang epicenter talaga doon is, yung grabe talaga is, I think is Sarangani and, ano, yung, nakalimutan ko, 7.8 yata. Merong nagbagsakan ng mga gusali. So, dito, malakas din naman, parang 6 magnitude yung dito sa Butuan na experience namin. Kaya, pinansila lahat yung klase. So, kasama Yas Asalindol yung Davao. Tsaka, ano pala, Sarangani at tsaka Jensen yung malala. Naka-experience din ata ang Cagayan de Oro. Ganun. So, mag-ingat po tayong lahat. So, buti na lang guys, yung mga anak ko is afternoon session kasi kawawa naman yung kindergarten ko. Baka magpanik ba. So, kunan ko muna to ng plastic. So, nag-start yung lindol is alas 8. yung asawa ko nasa tindahan. Tapos yung tatlong anak ko nasa tabi ko natulog. Yung parang naalimpungatan ako, tinising ko talaga kasi yung asawa ko parang wala man lang parang nagsisigawan na yung sa labas. Kasi natulog pala siya sa tindahan. Nakakatrauma na. So, nag-concern rin ako kasi yung papa ko nasa itaas yung bahay na
Dos Andanas kasi itong bahay namin, sila nasa taas yung mama at papa ko. Stroke survivor kasi yun. So, hindi nakalabas kasi nagsigawan lang, nagpanik. Kung hindi ko sinabi na labas na kasi lumalakas na ng paunti-unti. So, magkuha tayo ng ano. Ito natin to kasi madilim. So, excited pa naman yung kindergarten ko pumasok, sabi ko. So, bukas, tingnan bukas kung kakapasok ba sila. O baka ma-extend yung ano, suspended. Kaya pala ang init, may lindol pala. Parang ano ba? Oh, wow. Ito sa amin minsan lang may ulan. So, ilagay na natin itong itlog, guys. Yung result ko sa lab ko, guys, babalikan ko mamaya. Yung asawa na yung kukuha. So, meron pa naman kaming leftover kagabi na chicken, adobo with gata. Pero dalawang hiwa na lang di yun magkasya. So, luto na siya. Sunod natin tong longganisa, guys.
So, yung ganitong langganisa, wag lang natin i-ano sa apoy. Sagnaan lang natin. So, hindi pa talaga nawala yung sipon ko sa kunting ubo. Dahil to sa panahon. So, mahirap pa naman pag buntis, di makakainom ng gamot. So guys, hanggang dito na lang i-end ko na tong aking pagbablog. So, see you in another day or tomorrow. So, salamat sa inyong panonood. Please subscribe my channel, Nan and Kids. So, ingat po tayong lahat. Bye!